Yan. So yung lesson natin for this evening rather is for us to meron ko ibibigay na link na you can watch, no? Yung naunang link na binigay ko sa inyo during the asynchronous classes is for it's for yung process ng filmmaking, 'di ba? Yun yung last time. I believe na napanood nyo na yon yung stages of filmmaking. Ayan, maganda naman panoorin yan kaysa naman kung ano-ano yung pinapapanood ninyo, 'di ba? O kaya pag wala kayong ginagawa, 'di ba? Okay, sa Korean novela, at least may lesson kayo nakukuha. And uh, kahit kahit ang environment nito, stages of filmmaking na to ay galing sa ibang bansa, we still apply that in our country dito sa Pilipinas. So ano pa rin, somewhat okay pa rin. And siguro I would suggest na when you do the filmmaking, kung meron kayong mga gastos bukod sa pagkain, limbawa mga rentals or mga ano ba pwede doon? Hindi ko alam kung yung fares ay kasama pero i-ano nyo na lang rin, resibuhan nyo na lang rin yung mga pamasahe like the beep card kapag ka nag-ano kayo, ano ba yun, yung nagpapasok kayo ng pera doon sa beep card, may resibo sana kayo niyan. When you do the filmmaking, no, yung pag-shoot ninyo, ayan, hindi kasi kasama yung pagkain eh. It's more on rental and ano pa ba? Yun lang naman yung sinabi ng FDCP na kailangan na may resibo kayo kasi ang pagkain hindi kino-cover ng FDCP. So, yung mga ibang gastos like the batteries, no, yung mga binibili ninyong batteries when you do the shooting, halimbawa gumagamit kayo ng battery na hindi rechargeable, ayan, resibuhan nyo yun din, itabi nyo na lang. Pero kung meron kayong rechargeable na battery, mas okay yun. Pero if ever lang nawala, ayan, yung mga equipment rentals na kung halimbawa magrerenta kayo, ayan, mag-ano lang kayo ng resibo. Hindi ko naman sinasabi na mapoprovidean kayo or ma-reimburse sa inyo, pero may chance kasi na ma-reimburse yung ano natin, yung ating filmmaking, no? Pero mas magandang practice na yon habang second year pa lang kayo, marunong na kayo mag-liquidate, no? Mahalaga yun yung liquidation sa filmmaking, sa process sa production na meron kang track nung mga resibo, gastos, ayan. And maliliquidate nyo ng maigi yun kasi um, kapag ka na nasanay kayo na may ganong proseso, so pagdating sa industriya, ganun din naman halos yung ginagawa talaga. May liquidation, no, may mga listahan ng gastos, ayan. So kahit estudyante pa lang kayo, practice niyo na. Huwag kayong masyadong kumbaga pabaya sa resibo. Kung kaya't kaya, huwag kalimutan ng resibo. Okay, yung resibo. Now, may yung video for us to learn more about the shot listing, yung shot list, shot sizes, and other production stuff like yung angles of the shot. Ayan. May i-send akong link doon sa GC natin. So, ano lang yan, shot list yan that is shot list from Studio Binder. Ayan. Pag meron kayong time, it is 16 to 17 episodes. Kung daw nagkakamali. Panoorin niyo siya kasi it will help you doon sa pag-visualize ng inyong screenplay o yung script na tinatawag natin, and it will also somewhat help you with the execution nung script ninyo, no, nung inyong plano, no, kung ikay director, since visual direction ito, somewhat yung story kasi kailangan ma-convert natin into visuals. Ganun yung idea ng visual direction. Kumbaga, meron kang kwento, ano yung tamang angulo, ano yung tamang shot size, 'di ba? Yung takbo ng kwento. 'Yon. That's visual direction. Kaya kung napapansin niyo, matatandaan ninyo yung preliminary part natin or during the midterm uh, area natin or midterm part natin, it's more on the
visual principles and elements yung pinag-uusapan natin o yung binabasa ninyo because in visual direction dito sa second part sa filmmaking pinagsasama-sama na natin yung mga elements na yon, no? Pinagsasama-sama natin yung line, yung shapes, yung mga spaces, 'di ba? And so on. So somewhat watching these shot sizes or the ultimate guide or shot list coming from Studio Binder, medyo mag-improve yung logic natin in cinema or in filmmaking, logic ng shot sizes, logic ng camera angles, 'yon, 'di ba? Um Mag-i-improve 'yon kasi magkakaroon kayo ng ideya, ganito pala ginagamit yung mga ganitong sizes or meron palang epekto, meron palang purpose at meron palang impact yung certain shot size, certain angle and so on, no? Kaya panoorin niyo na lang tong shot sizes kasi 16 episodes lang naman 'yan. So pwede niyo yung magawa kapag ka free time kayo, no? Ayan. Yung mga pinagsesend ko na video, ano lang 'yan, hindi naman baka sabihin niyo kasi katamaran mo lang 'yan, sir, kaya ka nagsisend sa amin ng ano ng mga video para panoorin eh. Huwag yung tingnan ng gano'n, no? Kasi sige tamad ako, 'di pero ang point ko lang is walang mas okay na paraan para matutunan niyo yung bagay na yan but to see it visually. Siyempre, see it, no? Visual nga yung ano natin subject natin. So, hindi ko siya kayang ma-demonstrate sa inyo since online tayo, 'di ba? So may okay na 'yan. Okay, at least 'yan yung pinaka pwede nating solution para matuto kayo doon sa visual direction and kahit basic ng filmmaking na or production ng video material. So 'yun, pagpasensyahan niyo na kung puro video yung pinagsisend ko o playlist yung pinagsisend ko, no. 'Yan yung nakikita kong solution para may ano kayo, madagdagan yung nalalaman ninyo o yung ideya ninyo sa production natin. Kasi online lang tayo no? Pero pag face to face yan at may gamit naman kahit papaano, pwede yan natin ma-demonstrate in person. Pero yun nga dahil nga online, so ganyan yung problema. So now, let me share my screen. Asa na ba 'yon? Kailangan. So, teka lang. Pagpasensyahan nyo na yung aking presentation, yung aking PowerPoint presentation kasi halos walang images ito. So, ipapaliwanag ko na lang siya ng by theories yung concepts. So, in visualizing a screenplay, teka lang, share screen. Yan. Thumbs up nga kung nakikita nyo na. Yeah, thank you. No, clear naman ako, mukhang clear naman, narinig niyo naman na maigi. Okay, so visualizing a screenplay is syempre ito na yung pag-execute, no? Or somewhat hindi naman ito na talaga kasi production talaga 'yun. Visualizing a screenplay is more of a writer's work, no? Tandaan niyo in filmmaking, hindi, ang director ang nag-execute pero writer ang nagvi-visualize. So si writer, meron siyang script, meron siyang narrative, and then what he'll going to do is to visualize kung paano naman, ano namang kung gagawin kong pelikula na ito, anong sasabihin ko sa director, no? Na mga characteristics o kaya ay specifications o kaya ay certain actions na gusto ko makita as a writer dun sa story na ginawa ko, no? Or how am I seeing my script o yung aking screen na kumbaga yung aking written na script, 'di ba? So, ako as a writer, kailangan meron akong visualization nung sinulat ko. Yun yung point ng visualizing a screenplay. So, sa visualizing a screenplay, dito nag-uusap yung writer and the director. Kasi maaring si writer, syempre, may mga writer na hindi ganun kagaling mag-visualize, si director yung bahalang mag-supply ng visualization doon sa screenplay o doon sa script na tinatawag. So nag-uusap silang dalawa. Pero kailangan din na mayroon ding idea yung screenwriter o yung
yung scriptwriter, 'di ba? Yung narrate, yung gumawa ng narrative sa pag-visualize. Kasi pagka hindi niya alam kung anong gusto niya makita, mahihirapan si direktor i-supply o kaya ay masatisfy yung kumbaga visual expectation ng scriptwriter kasi wala palang ideya itong scriptwriter. So anong sabihin ng direktor? Anong gusto mo? Anong gagawin? 'Di ba? Maguguluhan siya. So kailangan kahit writer ka lang, hindi naman natin nilalag yung writer. So kahit writer ka, no? Kasi pag writer, sulat lang ng sulat 'yun eh. Kahit writer ka, kailangan meron ka ring ideya ng visualization o ng images or sabihin nating eksena, no? Yung mga scene, anong itsura ng mga yon. So you do the visualizing a screenplay. So how do we do that, or what is visualizing a screenplay muna? So visualizing a screenplay is the process of creating a storyboard or comic book style panels to illustrate the scenes or a script. Yan. So yung visualizing, kino-convert natin yung narrative into a storyboard or comic book style panels. So yung minsan ang comic book style ginagamit yan per eksena or per scene. Yung iba naman, mas comprehensive yung storyboarding. Kaya yung isang eksena nahahati pa sa multiple frames na panels na tinatawag. So sa madaling salita, in order to have a standard visualization of screenplay, gumagawa tayo ng storyboard. Yan. Dito po papasok yung mga magaling mag-drawing, alam mo yon, yung mga writer nag-hire ng mga magaling mag-drawing, mag-sketch para magawa yung storyboard or para masabi nila kung ano yung gusto nilang makita doon sa bahagi na yon ng kanilang script. So you do the storyboard or comic book style panels to illustrate the scenes of a script. It helps filmmakers to plan out the story and visualize the entire movie before filming starts. Yon. So, itong storyboards ang tinitingnan ngayon ng direktor kung paano ko i-execute ito kung ako yung direktor. The visuals generated can be used to create a visual representation of the story with each panel depicting a scene or moment in the screenplay. So, pwede kang mag-depict doon sa images ng eksena o kaya ay certain moment. Ibig sabihin, mas comprehensive, no? Mas malalim or maraming panels per scene kapag moment yung iyong ini-storyboard. Kasi syempre, mga critical moment doon sa pelikula, kailangan talaga naka-storyboard 'yan. Halimbawa, imagine niyo yung nasa Marvel, no, yung reaction yung pag-snap ni Iron Man doon sa ano ba 'yon? Yung gloves, 'di ba? So, mahalaga yon. Kasi kahit moment yon, kahit saglit lang yon, dahil critical siya, kailangan siya naka-storyboard. Anong itsura nung moment na yon? So, ginagawa talaga ng storyboard or panel yung ganun ka-critical na moment sa pelikula. Yan. Pero in a usual way, usually, scene talaga o eksena, no? Isang set of scene yung ating ini-storyboard o kaya isang panel representing siguro sa isang scene, siguro mga 4 lang na panel, sapat na 'yon. Yung mga critical lang talaga na moment yung nilalagay ng storyboard. So this helps filmmakers, pag sinabing may storyboard, sino-sino ang tumitingin sa storyboard? Siyempre si director of photography, sino pa, yung mga gaffer, mga lightman, yan, sila yung somewhat nagtumitingin dito sa storyboard, no, dun sa visual representation na ito. Yan, mga lightman, mga cameraman, o kaya kung hindi naman sila yung makatingin, yung director. Through the director, yung director yung magi-instruct sa mga cameraman at sa iba pang mga staff ng filmmaking. Ito ring storyboard na to, yung pinapakita natin sa mga producers, no? Yung pag halimbawa gusto nating mag-invest yung isang tao, no? Halimbawa sabihin natin sa isang mayaman, sir, pwede ka bang mag-invest sa pelikula na ginagawa ko? Sasabihin niya, anong itsura ng pelikula na yan? Storyboard ngayon yung pine-present mo, bukod sa script, bukod sa narrative. Para kahit paano, magkaroon siya ng visualization sa kahantungan o yung ikot o yung continuity ng pelikula na i-investa niya ng pera. Yan. Kadalasan mga executive producer, yan. Sila yung mga tumitingin din ng storyboards.
Okay? Okay pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Thumbs up nga kayo kung nandiyan pa kayo. Yun, thank you. So, ano yung Trinity? Pag sinabing Trinity, hindi yan yung university. Siyempre may Trinity University. Pero hindi yan yung hindi yan yung dito sa pelikula na to. So the Trinity refers to the three essential elements that make up a film. No, tatlo yan, kaya nga sila Trinity, no, story, characters, and team. Laging yan. Walang pelikula na walang storya, walang pelikula na walang character, at walang tema. No, kailangan present yung tatlo. So the story refers to the narrative structure, plot, and events that drive the film forward. While the characters are the people or entities that populate the story and drive its action. And the theme refers to the central message or idea that the film is exploring or communicating. So, pag tinignan mo ng maigi, the story, meron kang narrative diyan, and yung theme, yan naman, the message kasama yan sa narrative and the script. And then yung script na yan or yung kwento ay isinasabuhay naman ng mga character. So these three elements work together to create a complete and compelling film experience. Okay? So kailangan meron kang pinaglalaban, the central message or the idea that the film is exploring or fighting or wino-walk through ka ng film na yon sa idea na yon. You have the characters na gumagabay sa'yo dun sa tema na yon, sa konsepto na yon. And you have the story or yun yung, asa na yon? A story is a narrative structure, yung sequence of events. No? Yung sequence of events, yan yung story na tinatawag natin. Sa nagsimula, anong nangyari, di ba? Ano pang susunod na mangyari? Those are the story. Magkaiba yung story sa team. Yung team ay isang konsepto. Ang istorya ay sequence of events. Parang sequence of themes. Ganun yung story. Okay? So they help to engage the audience. Siyempre, you have to engage the audience, make the audience feel the struggle, get the idea, get the point, 'di ba? And then create emotional resonance. Ibig sabihin, what you want uh, to make your audience feel ay nararamdaman nila. No? Pag nanood sila ng pelikula, kapag malungkot yung pelikula, malungkot din sila. No? Nahahawa sila, ika nga. Kung masaya yung pelikula, dapat nahahawa rin sila dun sa kasayahan. Ang tawag natin doon is emotional resonance. And yung emotional resonance can be triggered from different ways, no? Like the script, yung relatability ng character, 'di ba? Yung music, ayan, mga sound, nagre-resonate yan ng emotion o kung ano yung nararamdaman ng character sa pelikula ay nararamdaman din ng audience natin when we heard music o kaya mga powerful lines, no, mga dialogues na sobrang gaganda, 'di ba? Mga relatable dialogues o kaya certain actions ng mga character. Ayan, kung ano yung nararamdaman ng isang character doon sa pelikula, nahahawa yung ating audiences. Kaya tinatawag natin siyang emotional resonance. Okay? And communicate the film's meaning and purpose. So, kailangan yung audience mo ay maramdaman yung meaning at yung purpose ng pelikula. Kasi pag yung pelikula walang meaning, walang purpose, ewan ko, no? Pwede mo sabihin tawagin pelikula yon pero kulang yung pelikula. Ayun. So, now, how do we write effective screenplays? Yung effective screenplays can be done by visual storytelling. Ayan. Pag sinabing visual storytelling, para kang nagsusulat ng istorya para sa radyo, no? Istorya para sa radyo. Ibig sabihin, gumagamit ka ng mga vivid visual descriptions na parang ang audience mo hindi wala nakikita, nag-imagine, no? Parang nobela din. Pwede mo sabihin parang novel, pero ako mas okay sa akin yung writing ng parang radyo, no? Merong specifications ng mga bagay-bagay. Halimbawa, sinaksak siya. Sinaksak siya. Hindi mo pwedeng sabihin sinaksak siya. Kailangan i-describe mo ano yung ipinansaksak sa kanya. Naintindihan nyo? Mas maraming information, no? Para ma-describe maigi at ma-figure mismo sa isip ng direktor o kaya
nung bumabasa nung narrative yung kwento. Kailangan niya kasing ma-drawing sa isip. So, the only thing you can draw the idea sa isip ng mga nagbabasa is using visual descriptions. So, parang radyo. Minsan kasi, pagka novel naman, parang novel style, pwede naman. Pero may mga nobela kasi na hindi ganoon ka-descriptive, 'di ba? So, nagbabago-bago. So, kailangan talaga parang radyo. May specific description ng mga bagay-bagay. Tinamaan siya ng TV. Anong klaseng TV? Flat ba? Yung malaki ba? 'Di ba? O luma ba? Bago ba? Mga ganong konsepto eh. So, kailangan mong i-describe 'yon. So, mas okay kung parang radio type yung screenwriting mo, yung visual storytelling mo. So to bring your story to life and convey mood, tone, and atmosphere, focus on creating visual images in the reader's mind and use specific, concrete details to bring your world to life. Yun yung point, no? Creating visual images. Kaya dapat sobrang descriptive, sobrang detailed para hindi na mag-isip pa yung reader mo kung anong itsura nun, kundi ang tatrabahuin na lang niya i-create yung image doon sa isip niya kasi meron ng mga description na sinabi coming from the writer. Another is the action and dialogue. So, use action and dialogue to advance the story. Kailangan maraming actions and dialogue. Ibig sabihin, kumbaga yung mga description ng action at yung description of how dialogue is being delivered, kailangan sinasabi mo rin yon. Yeah. So, use action and dialogue to advance the story. Develop characters and convey information. Mas marami kang character at mas consistent yung character doon sa storytelling mo, mas malinaw or intuitive yung story mo para doon sa reader. Kasi kapag pabago-bago yung tone, pabago-bago yung character, paano ba? Yung tono eh. Kasi more on ganyan yan. Yung tono, yung way niya ng pagsasalita, 'di ba? Yung way niya ng pag-deliver ng mga dialogue, paggawa niya ng mga action. Kung hindi consistent yung mga yan, naguguluhan yung reader. Teka, yung ugali niya ganito eh. Tapos kanina ganito siya, ngayon bago na ulit. So, 'di ba? Yung mga ganung bagay, nagkukos yun ng barrier doon sa nagbabasa kapag inconsistent yung storytelling. Kailangan pag nag-develop ka ng character, dapat consistent yung character na yon. Tapos sa dulo na siya magkakaroon ng plot, parang anong plot twist na tinatawag, 'di ba? Kailangan yung character ninyo consistent. Yun yung point, no? And convey information. Action describes the physical movement of characters and objects in the story, while dialogue provides insight into characters' thoughts, feelings, and motivation. Be concise and specific when writing action and dialogue. Make sure they are always moving the story forward. Yan. Yan. So yung writing action, yung mga dialogue kailangan moving story forward. Huwag pa paulit-ulit, kundi kailangan alam mo yung pasulong. Mahirap i-describe pero ang idea is parang parang nag-move forward yung story. Hindi siya yung nasabi na yan kanina, nasabi na naman sa dulo, no? Tapos wala namang point, wala namang purpose. 'Di ba? Gumagamit parang kung mag-uulit ka man ng dialogue, siguro it's a reminder or important yung dialogue na yon. Kaya siya paulit-ulit. Ganun yung point, no? Kumbaga nagtutuloy-tuloy yung kwento ko. Nag-aaway na sila ngayon, kailangan tapusin mo, no? Nag-aaway sila, nag-aaway pa rin ba sila? O, kailangan meron kang dialogue na nagkabati na sila. Mahirap kasi yung nag-aaway sila nung una, tapos wala kang dialogue na nagkabati na sila. So ngayon, yung mga audience, teka, magkaaway to kanina. Parang walang closure, 'di ba? Hirap nga sa relasyon nga, hirap nang walang closure eh. 'Di ba? Sa pelikula rin. Kasi pag walang closure, hindi natapos yung kwento, hindi nag full circle yung story. Magulo. Pag-iisipan ng tao, no? Ganun yung point. Okay pa kayo? Diyan pa ba kayo? Thumbs up na ako, nandiyan pa kayo? Malinaw naman ba Yes naiintindihan? po. Yan, thank you.
Sige. So, we have the characterization. Yan. Characterization is very important. Yung mga short film, ang sinasabi namin, mas makonti na characterization doon sa short film, mas okay. Kasi sobrang ikli ng ano eh, sobrang ikli ng short film. Alam mo yun, pag maraming karakter, hindi mai-establish yung maigi yung karakter. So, mabuti pa na isa na lang yung karakter, umiikot lang sa kanya yung lahat ng bagay, o kaya at least dalawa, tatlo. Ayan, hindi ganoon kahirap i-build yung karakter. Yan. Kapag ka malaki, pelikula o kaya ay full-length film o kaya ay series, okay lang na maraming characterization o mga character doon sa material. Pero kapag mga short film, may isa lang or hanggang tatlo siguro, doon lang umiikot yung yung dami ng characters kasi mas maraming character, mas marami kang kailangang i-develop. And developing a character, no, or sabihin natin establishing a character, it takes time, no, para magets nila na ay ganito yung ugali niya. Ganito yung ugali ng character na to o ganito yung behavior ng character na ito. So, it takes time. So, kung gusto niyo dahil short film na yung ginagawa ninyo, siguro better, no, na magsimula kayo sa iisa lang yung character, sa isang tao lang umiikot o kaya hanggang sa tatlong tao lang umiikot yung kwento para hindi ganun katagal mag-establish. So create a well-rounded, believable characters with distinct personalities. Yan kasi yung ipoprove mo eh. Yan kasi yung i-establish mo. Yung kanilang distinct personalities. What makes one character different to another? 'Di ba? Ano yung kanyang motivations? Ano yung kanyang goals? Yan. Anong pakinabang niya sa kwento? 'Di ba? Eh ngayon, kung marami kang character, lahat 'yun kailangan mong patunayan yung personalities, iba yung personality niya sa iba pa, 'di ba? Ano yung motivation, ano yung goal, ano yung purpose dun sa pelikula. So ang dami mong i-establish, 'di ba? Kapag short film, konti lang yung character para hindi ganoon kabigat mag-establish ng distinct personalities, motivation and goals, pati yung way of thinking, no, paraan mag-isip do isang character, ini-establish din natin 'yon. So think about who your characters are and why they behave the way they do. Remember that characters should drive the story and provide conflict and tension. Yan. So it provide conflict, it provide tensions, alitan, problema, solusyon, paikot-ikot, no? So dun gumagapang yung pelikula, no? Remember that the characters should drive the story, provide conflict, bakit siya nandiyan, halimbawa yung bida may kaibigan, bakit siya may kaibigan, anong pakinabang ng kaibigan, ganung bagay, no? So, provide conflict, provide tension. Yan. Another is the plot and structure. In writing effective screenplay, you have to plan the story's structure in advance, including the introduction, the rising action, and the climax, and the falling action, and the resolution. So lahat yan pinaplano, no? Sa introduction, sa sino-sino yung mga character, anong klaseng buhay meron sila, ano yung problema, that's the rising action, dumating na sa dulo, sa rurok ng problema, ano yung nangyari doon sa problema na yon, that's the climax. And then after the climax, na solusyonan na yung problema, may falling action ka na, and then resolution o yung long term na solution doon sa problema, no, yan. um ito lang naman yung structure na tinatawag natin, paano na-establish yung character, anong problema meron siya, nagsama-sama yung problema, paano niya na-solve, 'di ba? Paano siya naka-recover at paano siya namuhay ng happily ever after. Ganun yung concept ng structure. And then, make sure each scene has a clear purpose and contributes to the overall narrative. Yan, wag kayong maging ito, no, sa editing, may tinatawag kaming uh, edit shoot for the edit at tawag namin. Pag sinabing shoot for the edit, tandaan nyo, bakit natin kinukuhanan itong eksena na ito? Kasi isasama natin sa edit. Okay? Tandaan nyo yon. Shoot for the edit. Kinukuha na natin yung eksena na ito kasi isasama natin siya sa pelikula. Anong pakinabang nun, sir? Kasi ganito, nasasanay kasi tayo na banat lang ng banat. Ibig sabihin, o sige, galaw ka lang dyan. Videohan kita.
sa editing na bahala. Hindi ganoon, no? Kailangan planado lahat 'yan, 'di ba? Kaya natin 'to shinote kasi isasama natin sa edit, kasi isasama natin sa pelikula. At ganito lang kaikli yung kanyang part, 'di ba? Yung kanyang, alam mo 'yon, yung kanyang portion doon sa pelikula. Mahalaga 'yon. Kasi kapag nag-shoot kayo na nag-shoot without planning kung ano yung dapat na laman ng pelikula ninyo, matatabunan kayo matatabunan kayo ng material, no? Pag natabunan kayo ng material, ang hirap mamili, kawawa yung editor. Alin dito yung isasama ko? Alin dito yung hindi, 'di ba? Mahirap man yung planning, mahirap man yung pre-prod, pero kapag naayos nyo ng maayos yung pre-prod, ang ganda ng production ninyo. Malinaw yung production ninyo. Tipid sa oras, tipid sa panahon yung production ninyo. Kasi naplano nyo ng maigi. Kumbaga parang yung pelikula ninyo, natatantusan nyo kung alin yung bawat eksena. 'Di ba? Alam nyo yung mga meron na at ano pa yung wala pa. Ganun yung concept. Kaya you plan the scene or you plan what to shoot. Kaya nga meron tayong shot list na tinatawag shot listing. Sa eksena na ito, alin yung kukuhanan. 'Di ba? Kasi isasama natin sa pelikula. O alin yung meron na, alin yung wala pa. Ganun yung concept. Nasa kung gaano naghirap kayo sa pre-prod, tandaan niyo to. Kung naghirap kayo sa pre-prod, chill kayo sa prod. Pero pag nag-chill kayo sa pre-prod, bugbog kayo sa production. Meron pang nangyayari, may mga instances pa, nag-i-edit na. Ay, wala pala tayong ganitong shot. Ay, wala pala tayong ganitong eksena. Ay, wala pala to. Anong solusyon? Reshoot. Isipin mo, pinagpahinga mo na yung mga karakter mo, pinagpahinga mo na yung mga artista mo, kaya magtatawag ka ulit, uy, meron tayong follow-up shoot kasi wala pala tayong ganito, wala pala tayong ganyan. 'Di ba? Napakagastos nun. Iniiwasan yon, no? So, you have to plan, no? You have to plan and the story is structure and all the scenes na sinasama nyo dun sa pelikula ninyo. Yun. Okay? So, tatandaan, naintindihan nyo? Thumbs up nga kung naintindihan nyo. Mayroon bang nadadagdag sa isip ninyo? O alam nyo na itong mga bagay na to? Yan. Yan. Thank you. Thumbs up. So, I believe, kumbaga, bago yan sa kaalaman ninyo. Yan. Maniwala kayo sa mga sinasabi ko kasi talagang totoo yan. May mga ganyan kami nangyayari. Sir, naghihingi ng extension, sir. Meron po lang kaming eksena na na hindi pa shoot, shoot pa lang po namin, 'di ba? Kasi chill doon sa pa-planning. Pagdating sa production, bahala na, 'di ba? Hindi ganoon kasi pagdating sa production, gera yung production, war zone. War zone tawag namin sa production, 'di ba? Mahirap. So, planuhin ng maigi. So, make sure each scene has a clear purpose and contributes to the overall narrative. Yan. Also consider using techniques like foreshadowing and flashbacks to add depth and complexity to your story. Yan, yung foreshadowing, mahirap yung foreshadowing pero pag alam mo yung buong kwento, kaya mong maglagay ng foreshadowing sa unahan, no? Wala namang foreshadowing sa likod. Pero pagka alam mo yung buong kwento, pwede kayong magtanim ng foreshadowing doon sa unahan. And it adds professionalism and artistry doon sa pelikula pag may foreshadowing kayo. O kaya pala may ganun. O kaya pala may ganung part. Kaya yung pala yun. 'Di ba? Yung foreshadowing kasi yan yung mga pag nanonood ka ng pelikula, nababasa mo agad, alam ko na ending nito. Kasi somewhat may nag-foreshadow na doon sa at alam mo na foreshadowing yun. So, medyo ka na, medyo hindi ka tinamad, kundi na-excite ka kasi gusto mong patunayan as an audience, no? Gusto mong patunayan na tama yung pagkakaintindi mo sa foreshadowing na pinakita nung director o nung writer, 'di ba? Ganun yung idea. So you can add foreshadowing, you can add flashbacks, pero again, when we add flashbacks, make sure that it is different yung kanyang kulay, yung kanyang shots o yung paano ba, yung timplada ng kanyang kulay at pati yung audio dapat ay iba, no, doon sa current o yung sabi natin nasa current time ng pelikula.
Yon, mahalaga yan. Kasi pagka magkapareho yung flashback at yung current time, hindi mo na ngayon mapag-alaman kung alin yung flashback at alin yung hindi. So we use either effects o kaya transitions o kaya um, yung mga effects and transitions para ma-determine ng audience na ay flashback ito, hindi ito yung nasa current timeline, ika nga. To add depth and complexity in your story. Diba? Number 9 of 25 pa lang tayo. So, another, show, don't tell. Yan. Show, don't tell. Rather than simply describing what's happening, use sensory details to show the audience what's happening. This makes the story more immersive and engaging. Ginagawa na ito ng director. Yan, pero again, sa screenwriting, nasa detalye, no? Nasa details ng information, no? Sa complexity or comprehensive nung details nung description, no? Yung para ma-show mo, no? You don't just tell. Parang sabi natin, pinatay siya. Don't tell na pinatay siya. Show kung paano siya pinatay, 'di ba? Describe kung paano siya pinatay, 'di ba? Ganun yung concept. Huwag ka lang basta magbigay ng generic or general idea. Magbigay ka ng more descriptive, highly descriptive and specific na mga na information or specific information para ma-draw sa isip ng audiences or ng nagbabasa nung narrative mo o ng script mo. Ayun. And last, I think this is the last, meron pa pala editing and revision. Ayan. Editing, consider the rhythm and the pace of your story and use editing to control the flow of information. Make sure each scene is the right length and contributes to the overall story. Huwag kayong masyadong sentimental, no? Pag nag-i-edit na kayo, kailangan objective kayo. If the shot or the scene, no, is contributes to the overall story, retain. Pag hindi siya tutulong sa storya, tapon. Pikit mata mong itapon. Kasi iba sa atin sentimental, ganda ng shot ko yan eh. Grabe hirap namin yan eh. 'Di ba? Ganun tayo eh. Ganun kasi pag nagpo-produce ka eh. Grabe yung hirap namin diyan. Umuulan pa nga yan eh. Nag-shoot kami, tapos hindi mo isasama. Hindi ganun, no? Kailangan it should contribute to the overall story. Pag hindi siya nag-contribute sa overall story, huwag kang mahiyang magtapon ng shot o ng scene, ng eksena. Kasi baka gumulo lang siya. 'Di ba? Ganun yung concept, no? So, rhythm and pace, pag tinatawag nating rhythm and pace, yan yung bilis ng mga shots. Pag sinabi natin bilis ng mga shots, may mga shots na kailangan matagal mag-stay para may time yung audience mo to look at it and observe the details. Kapag mga simple lang naman na mga shot, na-establish mo na yung mukha ng karakter, no? Na-establish mo na yung mukha ng karakter, hindi mo na kailangan pang laging ipakita yung mukha ng karakter o kaya laging matagal pinapakita yung mukha ng karakter. Kasi alam na ng mga tao kung sino yung karakter, ano itsura ng karakter unless merong pagbabago dun sa mukha ng karakter. Halimbawa, sinuntok pala siya, 'di ba? Sinuntok siya nung tatay niya. Halimbawa, ganun. May pasa siya sa mukha. So since may bago dun sa mukha ng karakter, pwede mo ngayong medyo tagal-tagalan yung pace doon sa exposure nung karakter, 'di ba? Para maobserbahan ng audience, ay, may bago, may pasa. Guro na bugbog 'yan. 'Di ba? Naigas niyo ako noon. Kapag simple, wag masyadong matagal. Kapag may detalye, medyo matagal. Wag naman sobrang tagal, baka naman 2 oras na yung exposure, isang shot lang, 'di ba? Hindi. Kahit mga, halimbawa, simple, mga 3 seconds. Pagka mga detailed, halimbawa, templo, establishing shot, temple, 'di ba? Ngayon, kung templo 'yan, ang daming pumapasok diyan. Either Japanese temple ba 'yan, Hindu, Buddhist, 'di ba? So bigyan mo ngayon mga 10 seconds para ma-establish nang zoom in na shots doon sa temple para ma-recognize ng audiences.
Buddhist temple 'yan, 'di ba? Kasi may time para makita yung details nung temple. Naintindihan niyo ako? Okay pa kayo? Thumbs up ako, naintindihan niyo ako? Mahalaga 'yon, yung pacing, yung tagal. Para ka nagbabasa. Imagine mo pa nagbabasa ka ng karaoke. Pag nagbabasa ka ng karaoke, kumakanta ka sa karaoke, nagbabasa ka ng lyrics, 'di ba? Kapag mabilis yung bigay nung ano, pag wala sa rhythm, wala sa pacing yung lyrics, 'di ba? Hindi mo kayang sabayan yung kanta. Ganun din sa pelikula. Bigyan mo ng time na mag-observe yung audience mo. Ngayon, kapag na-observe na nila, tapos na nilang ma-establish, wala naman masyadong detalye, pwedeng hindi na ganun katagal yung pacing. Isang segundo, 2 segundo, matagal na yan. Alam niyo sa pelikula, yung 1 segundo, 2 segundo, matagal na yon, no? So, ayun. So, consider the rhythm and pace of your story and use editing to control the flow of information. Dapat nasa right length, yan, and contributes to the overall story. Lastly, revision. Huwag kayong matakot sa revision. Alam nyo, ang revision, napakahalaga ng revision. Kung tatanggapin lang, masasanay lang tayong tumanggap ng revision, hindi tayo magreklamo na may revision. Yan, may mga tao kasi na, revision na naman. Ang dami namang gusto nitong kliyente ko. No? Alam nyo, kasama talaga sa proseso yung revision. No? Kasi hindi naman ikaw ang trabahador ka lang eh. 'Di ba? Hindi naman ikaw ang diyan eh, hindi naman ikaw ang decision maker niyan eh. Kundi yung mga producer, audiences, 'di ba? So because sila yung ikaw trabahador ka lang, ay tanggapin mo yung revision ng buong puso. Pero kapag pang-sampu ng revision yan, abay, iba na usapan yon. Halimbawa, isang problema, 10 revision, Diyos ko naman. Di ba? Bigyan nyo kahit tatlong revision. Itong part na to, ito yung gusto niya, revision 1. O, sabihin niya ulit, ay, parang gusto ko na ulit yung ganito, revision 2. O, di ba? Pag revision 3 niyan, sinabi nila, ay, ganito na lang pala ulit, ipukpok nyo na yung computer doon sa nagpaparevise sa inyo. Pero, again, wag kayong malungkot, alam mo yun, wag niyo masyadong taasan yung ego ninyo. Kasi hindi pa perpekto. Alam mo yun, walang perpekto. Walang perpekto. So okay lang may revision. Pero syempre may certain limit din yung revision. Pero okay lang may revision, okay lang yun. Buti nga may trabaho eh. Basta isipin na lang yung bayad yung revision, di ba? So kahit pa paano, okay, sige. Same project pero bayad. Yun lang naman yun eh. So revise your screenplay multiple times. Read and revise. Read and revise. Get on somebody's shoes when you read your script, yung script ninyo, yung screenplay ninyo. Bakit? Iba't ibang perspective kasi yung tao. So, halimbawa, yung amo ninyo, kilalanin niyo yung amo ninyo. Tapos, kunwari kayo yung amo ninyo, basahin niyo yung screenplay ninyo o yung script ninyo. Ano yung ayaw niya, ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo. Kapag ka nasa character ka ng amo mo, kahit paano mag-i-improve yung mo, mag-i-improve yung sulat mo. Yan, ang mahalaga is mabasa ng iba't ibang perspective yung sinusulat natin. Bakit? Because it is the test eh. Yun yung test sa atin as a writer, test sa atin as director, as producers, no, as a filmmakers. Yun yung test sa atin. Nilalagay natin yung gawa nating material sa harap ng ibang tao. And then magbibigay sila ng feedback. And those feedbacks, no, yung feedback na yon, napakahalaga noon kasi malalaman mo, ay ito pala yung gusto ng tao. Ito pala yung gusto ng audiences. Ito pala yung gusto ng mga higher ups, 'di ba? Hindi na gusto mo lang, kundi kung paano mo mai-integrate yung gusto mo doon sa gusto ng mga ibang tao. Ganun yung lagi kong sinasabi. Kailangan matutunan nating i-integrate or malaman kung ano yung pulso, gusto ng mga tao, mga audiences natin, mga producers natin. Yan. Para makagawa tayo ng mga marami pang pelikula, no? Kasi ganito 'yan eh. Kapag gumawa ka ng pelikula at hindi naman pala gusto 'yon, ikaw lang pala may gusto nun, ang manonood nun ikaw lang, 'di ba?
yung audiences mo hindi manunood. Nagets niyo ako? So, tandaan nyo na ang manunood pa rin natin, kung may customer is always right, dito sa industriya ng filmmaking, the audiences are always right. Kung ano yung gusto nila, yun yung masusunod. Or else, wala tayong kikitain. 'Di ba? Unless you take the risk. Bahala na kung may kitain o wala, 'di ba? Ganun yung konsepto. Kaya nga sinasabi namin, data-driven na ngayon yung nangyayari. Data-driven filmmaking na ngayon. Pag sinabing data-driven, anong ginagawa ni Netflix? Netflix is gathering data from the viewers, yung mga subscriber nila. Ano yung mga sinesearch, ano yung mga pinapanood, ano yung mga tinatambayan ng mga audiences nila, and what Netflix will do. They will create films, telenovelas, 'di ba? Mga series na nakabase doon sa hinahanap at gustong pinapanood ng mga subscriber ng Netflix. Ganun yung concept ngayon, 'di ba? Kasi nga sila yung ating pinagkukuhanan ng pera. Pag hindi ka pinanood ng audiences mo kasi ayaw mong tanggapin yung revision, ay di talo. Ganun yung point, no? Ayan. Konti na lang. So write a screenplay with design in mind. Ayan. Pag nagsulat kayo ng screenplay, ng script, ng narrative, kailangan may na visualize niyo sa isip niyo, no? Yung itsura niya. Yan. When writing a screenplay with design in mind, it's important to think about how the story will translate to the visual medium of film. Ikaw pa lang as a writer na nakikita-kita mo na, no? Na imagine mo na yung sinusulat mo, 'di ba? Doon pa lang malalaman mo na kung papato kaya to o hindi. Eh ganun, 'di ba? So, ayan. Tip number one. These are tips, no? Tip number one, consider visual storytelling. Nasabi ko na yan. Number two, use camera angles and movement. That's why I send you the shot list. Yan. Use camera angles and movement. Think about how the camera will capture each scene. Use camera angles and movement to create visual interest and convey mood and tone. Ayan. And for example, a high angle shot can make characters appear small and vulnerable, while a lower angle shot can make them appear powerful. May epekto pala yun. Yun yung ideya. So that's why I gave you or I send you the link for the shot list. Panoorin niyo yan, sobrang ganda yan. Timeless yan. Hanggang ngayon, ginagamit yan. So, use the camera angles and movement. Huwag isang angulo lang. Right for special effects and visual effects. If you have special effects or visual effects in mind for your screenplay, yung pag pumunta kayo sa Adobe Premiere, yung mga effects na tinatawag, mga fade in, fade to black, fade to white, yung mga ganyan, criss, crisscross, ay para cross, ba tawag doon? Basta ganun, parang crisscross. Hindi crisscross yun. Yung naghahalo, yan. Use the right term, no? Kaya kayo nag-aaral ng communication, nag-aaral kayo ng broadcasting, is for you to know the terminologies, 'di ba? Pag alam niyo na yung terminologies na ito, kapag dating niyo sa industriya, pag sinabi nung head ninyo na ganito gawin mo, ito yung term, 'di ba? Alam mo gawin. Halimbawa sa camera movement, alam niyo yung panning from left to right, pan left towards left, pan right towards right, 'di ba? O kaya ay tilting, tilt up, tilt down, 'di ba? Meron tayong dolly in, dolly out. So, kaya kayo nag-aaral is for you to master those terminologies and be able to execute those terminologies. 'Di ba? Kasi pag nandito nyo sa industriya, pag sinabi ng direktor ninyo, oh, camera 1, dali in, tas hindi mo pala alam yung dali in, ay bay para kang walang tinapos. 'Di ba? Ganun yung konsepto. So, master the terminologies. Yan. Ako, di ko na-master yung terminology. Pero, ang point is, alam nyo, pagka iba-ibang industriya yan. Sa sobrang lawak ng communication, ang daming terminologies, pero ang purpose
is for you to determine what set of terminologies to remember and to master, di ba? Halimbawa, napunta ka sa photography. Pag napunta ka sa photography, iba rin yung set ng terminologies doon. At least alam mo na ngayon kung ano yung kakabisaduhin, alin yung hindi. 'Di ba? Ganun yung ideya. Pag napunta kayo sa pelikula, ganun din, iba-ibang terminology. Alam mo ngayon kung alin yung hindi at alin yung kakabisaduhin mo. Kung napunta ka sa journalism and so on, 'di ba? Alam mo kung ano yung yung kakabisaduhin at aalamin ang ibig sabihin at alin din yung hindi, 'di ba? That's the thing. So, itong mga special effects and visual effects, may mga right terminologies diyan and they are industry used, no, or been using in the industry. So, kabisaduhin niyo 'yon. Pag sabing cut to cut, sige, cut to cut mo 'yan. Wala, ano yung cut to cut, 'di ba? Nakakain ba 'yon? Hindi pwedeng ganoon sa industriya. Dadagukan ka ng direktor mo, 'di ba? Ganun. So alamin niyo yung mga terminologies. And consider the use of color. Color is powerful tool in film. Use color to create mood, establish setting, convey information. Halimbawa, yung mood kapag ka malungkot, gagawing medyo bluish. Yung kulay, kapag ka medyo exciting, 'di ba? Labing-labing, kulay red, 'di ba? Establish setting. Pag sinabi natin establish setting, kapag ikaw ay nasa bukid o kaya nasa disyerto, medyo yellowish, no? Pag nasa disyerto ka, yellowish yung kulay, ay disyerto 'yan kasi yellowish eh, 'di ba? Mahirap kasi pagka disyerto tas kulay green, 'di ba? Ano 'yun? Anong weird? Kulay green tapos disyerto, 'di ba? So it established setting, even yung gabi at yung umaga at oras sa araw, kapag umaga mapapansin mo medyo yellowish pero may pagka-greenish, pag tanghali yellowish, orangey yung color. Pagdating ng hapon, bluish na may pagka-orange. Yan, 'di ba ganun? Mga ganung combination. Pag napansin mo yung yung bukid, no, yung sa betting farm, yung farm ni Mayor Alice Go, ayan, iba yung kulay doon pagka araw. Kapag ka nasa ano ka naman, BGC ka naman, iba rin yung kulay doon. Kasi because of the reflections of the environment. 'Di ba? Yung mga kulay ng pintura, kulay ng mga bahay. So, somewhat it established settings yung kulay. And also convey information. Halimbawa, pag sinabing convey information, halimbawa sa traffic lights, no? Bakit mo bibidyohan yung traffic light ng naka-green? To tell na go 'yon, 'di ba? Na yung all the vehicles should go. Kapag yung color naman sa stoplight kulay red should stop. Ganun kasimple. Mga detalye na na nagbibigay ng information by means of color. Halimbawa, ano ba 'yon? Halimbawa ay magkausap kayo sa eksena, no? Sa eksena, napansin niyo yung eksena nung naunang nilang magkita sila, yung mukha ng babae medyo pale na white. Ngayon, as the story move on, yung mukha na ng babae nagiging reddish na yung kanyang mukha. Napapansin niyo ba 'yon? To establish na kahit papaano meron ng kilig or glow na nararamdaman yung babae doon sa encounters niya with the guy, no? With the protagonist na lalaki. Parang ganoon. So it adds information, no? The color adds information. Ganoon. Halimbawa sa gera, no? Yung gera, nagtaas na ng flag na white yung kalaban, o edi suko na sila, 'di ba? Nagtaas lang ng flag na white 'yun, ha? Pero it convey information. Use those, no? Yan, blue can create feeling of sadness or calm, while red can indicate danger or excitement. Tip number 5, write with the soundtrack in mind. Ito, no? Tandaan nyo, no? Visual is as important as audio, no? Yung auditory. Yung nakikita ng mata, kasing halaga ng narinig ng tenga. So when you write a screenplay, write with the soundtrack in mind. Na mahilig kayo sa music, no? Pakinggan nyo. Kung may plano kayong gamitin na meron kayong plano na gamitin na music doon sa pelikula ninyo, pakinggan nyo na agad habang nagsusulat kayo. Para yung pacing, yung rhythm, magfa-follow doon sa pinapakinggan ninyo. Yan. The soundtrack is a crucial component of film design.
Yung soundtrack is yung theme song. Consider the role that music and sound effects will play in your story and write descriptions that help convey the desired mood and tone. Okay? So consider the role of music and sound effects that they will play in your story. 'Di ba? Mga sound effects, suntukan. Sipin mo yung suntukan, 'di ba? 'Di ba nagsuntukan? Nanood kayo nung kay Cardo, yung barilan nila Cardo, 'di ba? Kala mo machine gun yung kanilang ano pistol, 'di ba? Pistol lang 'yun. Siyam lang ata yung bala nun Pero pagka nagbarilan sila, kala mo machine gun Ang dami, parang 50 bago mag-reload, 'di ba? Bakit? Kasi they somewhat yung mga writer nun hindi iniisip na may ganun pala, may ganung aspeto pala. Logic yung tawag namin doon, cinema logic. 'Di ba? Kailangan pagka may baril ka, magre-reload 'yan. O tingnan niyo yung kay John Wick. 'Di ba? Yung concept nung logic ng paggamit ng baril kay John Wick. Ang ganda. Pati yung ano ng sound effects, sobrang ini-intensify niya yung eksena. Ayun. Okay pa kayo? Konti na lang, guys. Thumbs up nga kayo kung okay pa kayo. Oo. Bit-bit kayo diyan ng ano, bit-bit kayo ng hapunan. Okay lang naman. Konti na lang, 17 of 25. Pero may ano, no? Sana meron kayong nakukuha sa mga sinasabi ko. Ayan. Tip number 6, collaborate with the creative team. Ayan, creative team, yung mga tao sa creative team, probably, they are there for a purpose. No? Hindi porket ikaw yung writer, ikaw na yung pinakamagaling. Hindi. The cameraman has its perspective. The director, syempre may perspective si director. 'Di ba? Si audio man, alam mo yun, getting feedback or input from these people will help you no to somewhat execute yung plano, yung kwento. Naalala ko nung nasa Solar ako, di producer, writer, producer ako. And then lagi ko kinakausap yung team ko kasi may cameraman ako. Sabi ko, kaya ba yung ganito? Sabihin naman nung cameraman, kaya, siguro kaya. I think ganito gagawin natin. 'Di ba? So sila rin may mga bagay na hindi mo kayang maisip, pero sila kaya nila maisip kasi they've been there, 'di ba? Yung audio man, no? Paano mo kukuhanan ng sound ito? 'Di ba? May ginaganon ko lagi yung audio man ko. Paano mo kuya kukuhanan ng sound ng ganito? Kailangan ko ng sound na ganito 'Yon. So, sabi niya ganito gawin natin. May diskarte nga. May diskarte yung creative team mo. So, when you're writing the screenplay with design in mind, it's important to collaborate with the creative team, director, cinematographer, production designer, special effects team, yan mga staff, 'di ba? Yan mga cameraman, audio man. Yan, they will help you to ensure that your vision no is effectively translated to the screen. Kasi may diskarte silang ituturo sa iyo na makakatulong sa iyo no to effectively convert your vision, yung iyong nasa isip into reality. Yan. So, huwag ka matakot makipag-usap sa mga creative team kaya nga sila nandyan because they know more about you. No, they more than you. They more a lot more than you, no? Ano ba 'yun? Basta marami silang alam. They know more a lot than you. Yun yung idea. Totoo 'yun. Alam nyo, nung nasa Solar ako, makwento ko lang. Ang edad ko noon is 24 ganon. Yung mga cameraman na ina-assign sa akin, audio man, yung mga team ko, creative team ko, mas matanda sa akin like 34, 40, meron pa kaming 50 plus, 'di ba, na cameraman. Alam mo, you should value them kahit producer ka, may tinapos ka Parang gano'n. May tinapos ka sila, sabi natin sila na may tinapos din pero matagal na sila sa industriya. Ayun, hindi ka mataas sa kanila. Position mo lang yung mataas sa kanila pero yung kakayanan nila, you should value those skills na meron sila. And you should also honor those skills na meron sila. No, count them as a part of your team. Kasi pagka iniisip mo lang ikaw lang yung magaling,
Labo yun eh. Hindi totoo yun eh. Ikaw lang magaling. Unless surname mo magaling. 'Di ba? Pero believe me, sabi nga nung isang audio man eh, gustong-gusto ko yun eh. Alam mo, sabi niya dun sa isang producer namin na mayabang, ikaw, nag-aaral ka pa lang, ako nag-audio man ako. 'Di ba? So, ibig sabihin, ang point lang niya, matagal niya nang ginagawa yun. So, ikaw, musmus ka pa lang, huwag kang mayabang kasi marami ka pang hindi alam. Ganun yung idea. So, ayun, ma-share ko lang. Pero totoo yun, pag nasa field na kayo, alam nyo yung title, oo, nakaka-feed ng ego yan eh. Nakakataba ng puso, nakakataba ng utak. Pero hindi mo kailangang palakihin yung ulo mo. Yung title na, ay, producer ako. Senior producer ako. Hindi ganun, no? Pare-pareho lang tayong tao. Pare-pareho tayong binabayaran dito. 'Di ba? So, you talk with them, with your creative team, respect them, 'di ba? Ah, and pag inirespeto mo sila, you will enjoy yung kanilang companion ng maayos. I mean, maayos na companion. Yon. And these are the screenplay writing essentials, the formatting, the sloglines, yan, proper formatting, the use proper screenplay format. Gumamit kayo pagka gagawa kayo ng script kung naka-Mac kayo, bagay kahit Windows naman, final draft na tinatawag. Yung final draft, isa siyang Mac application, kasama siya ng Final Cut. Maganda yung format niya. Si Studio Binder din, meron din siyang application for writing screenplay. Gumamit kayo ng ganun. Kaysa gumamit kayo ng mga Word, ayan, yung mga Word document. Ayan, mas maganda yung formatting kasi ng mga application talaga na ginawa for screenwriting, screenplay writing. Ayan. So use proper screenplay format including the margins, the font, and spacing to make it easy to read and follow. This will help the reader quickly understand the narrative structure and characters. Ayan. Final draft, maganda yan. Studio Binder, nakagamit ako once nung Studio Binder na parang scriptwriter nila. Ayun, maganda rin yun. 'Di ba? Sanayin nyo na yung sarili niyo sa paggamit ng mga tools ng industriya. So pagka ano talaga, final draft. Node kayo video kung wala kayong application. Pag meron naman pagka kailangan niyo naman ng application, sabihin niyo ako para isend ko sa inyo yung link ng installer, 'di ba? So ganun. Slugliness, start each new scene with slug line which describe the location and time of day. Isa yan sa format, yung slug lines. Hindi slugliness pala yan, slug lines. Parang external, yan, EXT, location, and time of day. Mahalaga yon kasi somewhat makakatulong yun sa direktor para sa kulay no nung cinematography nung shot. This helps to establish where and when each scene take place. Action, use actions to describe the physical movement of characters and objects in the scene. Kasama rin yan sa format. Sinasama yung specific action. Ito ate yung mga naka-parenthesis. Be concise and specific and use active verbs and convey movement and energy. Dialogue, yan, use dialogue to convey characters' thoughts, feelings, and motivations. Alam nyo na yan. Character description, kailangan meron kayong character description to give the reader a clear understanding of each character's appearance, personality, and background. And lastly, yung transitions na tinatawag, use transitions such as cut to or fade to black to move from one scene to the next. Okay? Yan, parentheticals. Yung parentheticals, ito pala yung ito pala yung naka parenthesis. Kaya nga parentheticals. So yung parentheticals to give direction to the actors and provide information about the scene such as a character tone or voice of body language or body language. Ito yung kasama sa dialogue, naka-parenthesis. Ayan. Kung paano i-deliver yung dialogue. Galit. Let's say, close and open parenthesis, galit. So, kailangan mo i-deliver yung dialogue ng pagalit. Ganun yung parentheticals. Sa visual elements, describe visual elements such as lighting, camera movement, and special effects to help the reader understand your vision for the film. Kadalasan nakahiwalay itong visual elements.
And story structure, use the classic 3-act structure or another narrative structure that works for your story. Make sure each scene advances the story, develops the characters, and build to climax. And lastly, don't forget to rewrite and revise. Basahin mo ulit, i-revise mo. No, revise your screenplay multiple times, getting feedback from others and making changes as needed. Pay close attention to pacing, tone, and character development, and be open to making changes to improve the story. Write a screenplay that is clear, concise, and easy to follow. Remember, storytelling is at the heart of the great screenplay. So focus on creating an engaging and compelling story and well-developed characters and a clear narrative structure. Okay? Yan. Okay na yun. Yun lang. Okay, that's the end of the lesson, 'di ba? So sana meron kayo nakuha ngayong gabi. Ayan, at makatulong 'yan sa inyong paggawa ng inyong short film. Ayan, again, review kung di nyo pa napapanood yung videos, yung list ng structure ng filmmaking o yung stages ng filmmaking and also yung videos ng Storybinder. Ayan. Marami ring video dun sa Storybinder. Studio Binder pala, Studio Binder. Marami na pang mga video dun sa Studio Binder. Kung marami kayong time, panoorin nyo rin. No? Makakatulong yun sa paggawa ninyo ng pelikula. Tandaan nyo na visual direction can be done properly by creating a bank of visual ideas. Hindi ka makakapag-visualize kung wala kang visual idea. No, parang mahirap mag-imagine. So kailangan mo nakita mo na 'to, no? Kasi yung mga nakita mo more likely are doable. Kaya nga nakita mo na kasi doable. 'Yun yung idea doon. So, I always suggest to my students, get some peg. Ibig sabihin, hanap ka ng magagayahan. Meron kang isang pelikula na ano ka, natuwa ka or na-satisfy ka ng pelikula na yon, okay lang gayahin yon, no? Pero yung kwento mo na yung kinikwento. Bakit? Kasi nga these films are somewhat na-test na, no? Na-test na ng audiences at na-prove na effective and appealing. So by somewhat grabbing or sa copying, pwede mo sabihin copying, pero hindi naman totally kinakopya eh. They are best practices. So, kung kopyahin mo man sila, walang masama doon. Gusto mo lang ng magandang, kasing ganda nung napanood mo. Yun yung idea. Walang masama sa pangungopya, pero ang idea para maging safe ka sa pangungopya, huwag kang mangopya ng isa lang. Mangopya ka ng marami. And then pagsamasamahin mo. 'Di ba? Kasi if you copy more story, more visuals, and more styles, you're at the top of their shoulders. Hindi ka nangungopia ng direktang pangungopia, kundi kumukuha ka lang ng ideya, no? Mas madali 'yon kaysa sa kaysa sa pag try and alam mo 'yon, mix and match kaysa yung pag trial and error, no? Mas madali yung meron kang pinagbabasehan. So in making your short film, siguro better if you watch short films. Hanap kayo sa YouTube, marami niyan. I can give you links, no, yung mga short films, pero meron yan probably. I-send ko sa inyo yung galing sa sa regional cinema region na ninong ko para mapanood mo yung mga short films na ipinalalaban talaga. And then, alam mo yun, apply nyo yung concept nila. I believe okay yun, no? So, ayun. With that, meron ba kayong question? You want clarification or kamusta anything? You can raise it now. I'll stop the recording. Or hindi, wag na yung recording. Siguro better I'll stop the screen sharing. Wait lang, paano ba yun? Ayan, stop the sharing. Okay, do you have any question? Parang none so far. Can raise your question? Wala naman? Pag wala na, ayan, sige, atakador. Good evening po, Prof.
Yeah. Prof, yung ano nyo, yung diniscuss nyo po ngayon, pwede nyo po bang masend sa GC para ma-review? Kasi maganda po kasi yung parang mas makakatulong po sa short film eh, yung mga nabanggit nyo po kanina. Yeah, I can. Bali, naka-recording naman tayo. I'll pagkatapos ng recording natin, I can put it in sa YouTube and then send you the link dun sa GC natin. So you can review yung mga sinabi ko. And then this PowerPoint also, I can give the PDF file nitong PowerPoint para ma-review nyo rin, no? Anyway, ayan, okay na ba, Atakador? May? Opo, thank you po. Welcome, welcome. Yeah, how about you, Jacqueline? Hello, good evening. Pwede pong malaman yung schedule niyo for the consultation kapag meron kaming any more questions about the short film and the process, how it's being made. And secondly, what is your parang ideal timeline ng principal photography for a 20-minute short film? Alam ko it varies, pero with working students like us, uh, I think it's also important for us to know the time considering na meron na po kaming timeline. Or Okay. do you? Um, So it varies. Bali, una yung schedule. Um, Ganito na lang yung gawin natin. Since tatlo lang naman kayo na tatlo lang naman kayo na group, pwede naman yung head na lang ng production can contact me directly and then magsabi na, "Sir, can you schedule parang a time para makausap ka namin with the team, or if ever naman yung production head lang yung makikipag-usap, pwede namang sa chat na lang kayo, and then kapag may time naman ako, replyan ko agad, and then kapag kailangan nyo naman ng tawag, I'll tell you kung kailan kayo pwedeng tumawag, or yun, I can schedule nyo naman kung gusto nyo ng Zoom meeting. Pwede yun, oo. Hindi naman siguro ganun katagal ng Zoom meeting, siguro naman mga 1 oras, kaya na yun eh, 'di ba? So, yun lang. And then, yung regarding naman sa time, no, yung shooting ng 20 minutes, depende kasi yan doon sa narrative ninyo, sa kwento ninyo, no? Kapag halimbawang nasa isang location lang kayo, location kasi yung pinaka factor eh. Yung alam mo yun, yung pinaka factor ng nagpapahaba ng schedule. Kasi syempre from one location, lilipat kayo ng pangalawang location, pangatlong location. So it will also take time. Pero kapag halimbawa nasa iisang location lang yan, mapupull off mo yan ng isang location lamang, ay malaki yung chance na matapos nyo yan, sabihin natin ng mga 5 oras. Yan, kasama kung well planned na, I mean, alam nyo na yung mga sequence of scenes na gagawin ninyo. Ayun. Hindi naman ganun ka ano yan. Ayun, mga 5 hours yung minimum niyan. Siguro ang pinakamahaba 3 days, no? 3 days na mayroong working hours na 10 hours per day. Ayun. Yun na yung pinakamahaba. Pero ano na yun, grabe na yun. Grabe na yun, as in sobra na yun. Sobra yung ganong kahaba. No, siguro mga 5 oras, 5 to 8 hours kung walang biyahe. I mean, set up, well planned yung production. Ibig sabihin nakapag plano kayo ng maigi during the pre-prod. Tapos yung production nyo, purong shooting lang ang mangyayari, walang kwentuhan, walang lutuan ng pansit canton. Siguro kaya nyo matapos siya ng 4 to 5 hours. Dami na no, haba no, kahit 3 hours siguro pwede. Yung time namin parang short film namin siguro tingin ko yung time namin 4 na oras. Mm. Talagang lang, ito lang, may listahan. Ito yung eksena, 5 eksena, 2 lugar, 2 location. O, 'di ba? Kaya yun. Mabilis lang yan. 20 minutes lang naman kasi. 'Di ba? Siguro saka by the way, kapag nahirapan pala kayo doon sa recording ng audio, try dubbing, no? Try dubbing. Ibig sabihin, magdadub kayo. Try dubbing. Pag hindi nyo ma-capture yung audio, pabayaan nyo na yung eksena.
i-dub nyo na lang. Ipa-dub nyo dun sa mismong umarte. Bakit? Kasi yung mismong umarte na yon, kaya niya i-dub yun, kaya niyang sabayan kasi yung bilis ng bibig, kaya niyang i-adapt kasi kanya rin yun eh. Okay? Ayun. Andiyan ka pa ba, Jack? Yes, sir. Wait lang. Mag-ask pa ako. Sige. So, regarding the equipment, okay, so equipment, the camera, and then the lighting, and then the sounds. Hindi, ano. Sounds na lang, and then the Microphone. lighting. The Oh, microphone. yeah. Yes. So, ang question ko is that we are, syempre, limited lang din naman talaga yung resources namin. Yeah. I just want to ask if we can like hire someone to go into our production and do the lighting and then the sounds, or like tap into a student, another student kung willing siya mag lighting sa amin or mag sounds. Or Uy, is ba this yan? really like all students, or within the group lang kami magre-resource ng mga tao and our equipment? Yun po. Yeah, I will allow that. No, kung meron kayong ano kasi it will cost something, 'di ba? Kung meron naman kayong pambayad, go. Pero yeah, ang idea is wala naman akong ano restriction diyan. Wala akong restriction diyan. You can do that. Kung meron kayong makakilala na makakatulong sa inyo, that's fine. That's okay, no? Okay nga 'yun eh kasi kahit papaano you can see how professional or other people do that. 'Di ba? Kasi kayo probably magta-trial and error lang kayo. Ay, hindi ko alam paano mag-recording ng tamang recording. So, it will cost you more time during production to learn those stuff, no, yung paano mag-operate ng ganito, operate ng ganyan, operate ng microphone. Ayan. Pero kung meron kayong somebody na makakatulong sa inyo or matatap ninyo, yeah, you can do that. Pwede rin kayong halimbawa ay um, nasa ibang grupo, no? Nasa ibang grupo itatap ninyo. Kayo nasa pag-uusap niyo 'yon, no? Ngayon, wala akong ano diyan, wala akong problema diyan. You can do that. Uh, ang ang aim natin ang tinitingnan ko is the output, no? As long as you have the output and that output is okay, maganda, maayos, or sabi natin mapoproduce, that's fine to me. No? Walang problema dyan. Siguro with the equipment, hindi naman ako nagre-require ng sobrang grabing intense na equipment. Like kailangan red camera yung gamitin ninyo. Hindi, kahit mobile phone lang gamitin ninyo, no? Basta ang output ninyo is 1080, 1920 1080. Tandaan niyo 'yun, 1920 1080. At least ganun yung format ninyo, 1920 1080 na short film, and then your phones na merong I think mga 24 megapixel or mga 12 megapixel na camera, pwede na yan. Oh, iPhone 7, ganda na nun, no? Pwede na 'yon gamitin as a camera ninyo. And kung Android naman, siguro yung megapixel nga, yung megapixel niya siguro kahit mga 24 megapixels yung kanyang back camera, pwede na 'yon. Regarding sa audio, better if you can use kung paano mag-improvise ng lapel or ng lavalier. Yan, lavalier, ibig sabihin yung phone ninyo, nakita niyo yung phone ninyo, so yung phone ninyo meron niyang saksakan dito, gumagawa kayo ng ano, 'di ba? Nagpo-phone kayo, may earphone kayo. Yung earphone na 'yon, i-fix nyo lang ng maigi doon sa lapel area ng inyong shirt nung character ninyo. It will capture good sound. Pag hindi kaya, dubbing ang sagot, no? Dubbing ang sagot. Okay lang mag-dubbing basta may magandang sound, 'di ba? Malinaw yung clear yung boses. And then regarding sa lights, hindi naman ganoon ka yung lights talaga kapag kailangan niyo lang siguro ng depende kapag fill light yung gagamitin niyo or gabi kayo mag-shoot, kailangan niyo talaga ng liwanag. Pero kapag araw naman at maliwanag naman yung area, siguro kayang mahabol yun sa post-prod, no, sa editing na lang. Liliwanagan, dadagdagan yung brightness o kaya ay yun, again, nasa inyo pa rin naman yan. Nasa discarding niyo yan. Minsan nga ang ginagawa lang namin um
fill light lang. Ibig sabihin fill light yung nasa harap lang ng camera, na nasa harap lang ng cellphone na liwanag, yun lang para lang may makita. Yun, hindi naman ganun ka ano talaga ganun ka intense yung equipment requirement ng short film na ano. Pero kung siseryosohin niyo talaga ayun, I mean talagang matinding gamit ang gagamitin ninyo. Again, it's up doon sa inyong matatap, no? Kung hindi nyo kayang aralin yung production, yung pag-shoot at pag-ooperate ng mga equipment na yan at wala lamang kayong equipment, you can ask somebody na sila yung magpo-provide at magpapagamit or sila rin tutulong sa pag-ooperate. Pwede yun. Wala, hindi ko naman kayo hahadlangan doon. Naintindihan niyo ako? Kapag wala ka kasing pera, ako tulad ko, wala akong pera. So pag gumawa ko ng mga ganyan, aralin ko kasi wala akong resources eh. Pero kung meron naman, di ba, why not, di ba? Ang mabuti pa nga nun kasi natututo ako eh from the professional. Yun yung idea. Kung may equipment naman, okay din. Ayun. I hope nasagot ko, Jack, yung question mo. Dami ko sinabi. Yes po. Thank you. Okay, thank you, Jack. How about you, May again? Any question? Prof, saan po pala i-send yung short film? Tapos na po kasi kami. Oh, lakas Charot naman lang. talaga. Lakas na. Dito sa GC, isend mo na agad dito sa call natin. Hindi, joke lang. Same din sa pinagsendan, email ko, ecbjones@pup.edu.ph. I-chat ko na lang sa GC. Sa email ulit. Thank EC. you po, Prof. Yan, okay? Yan. Any question? Any more question? Pero pag may tanong naman kayo, feel free to chat doon sa GC natin. Baka yung tanong ninyo, tanong din ng iba. No? Wag nyong, wag nyong isipin na, ay, ano ba to? Maraming tanong, ang bobo naman. Walang ganun ha. Hindi ganun tayo. Kailangan, baka yung tanong ninyo, tanong din ng iba. So, mabuting tinanong ninyo para masagot ko. Okay? Sige. Pagka may tanong kayo, sa GC na lang kayo mag-chat. Kasi pagka PM, ayan, kapag PM kasi baka, alam mo yun, selosa kasi yung misis ko, charot. Sige na. Okay. Sige. Wala nang question? Mukhang wala nang question. Yeah, wala nang question with that. Thank you so much again, no? Thank you so much again for joining me, BABROUMN 22, for joining me tonight, no, sa ating makeup class. Pasensya na kayo at ang tawag dito ay kailangan nating gawin ito. Sayang kasi yung ating meeting. Okay? So with that, thank you so much again and good night and chat-chat lang. Good luck at mag-ingat kayo sa inyong pagpo-produce ng inyong short film. Okay, bye-bye. You can leave the Thank meeting. you. Thank Bye you, po. Prof. Yes, sir. Bye. Bye-bye. Bye.